Magandang araw, Bangsamoro! Assalamualaikum Mapia Magabi, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Aming taus-pusong pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa pilot episode ng Bangsamoro Stat Updates. Isang mapagpalang araw, Ferds, at isang mapagpalang araw din sa ating mga manonood. Kami po ang inyong mga kaibigan, inyong makakasama para sa isang makabuluhang talakayan sa bawat episode ng Bangsamoro Stat Updates. Ako si Siti Absadatu Ali Maganaka, Information Officer 1. At ako naman ang inyong lingkod, Firdaus S. Abdullah, Statistical Analyst. Para sa ating episode ngayong Sabado ay pag-uusapan at babalikan natin ang mga mahalagang kaganapan at aktibidades ng PSA RSSO BARM sa buwan ng Marso. Tama ka dyan, Ferds? Dahil ang buwan ng Marso ay naging makabuluhan para sa ating lahat. Noong buwan ng Marso ay ating sinalubong at ginunita ang buwan ng Ramadan. Naway ang mga aral at pagbabagong nagawa natin sa buwan ng Ramadan ay baunin natin sa ating puso at diwa. Insha'Allah, Siti. At para sa ating update sa nakaraang buwan ng Marso, narito ang mga dapat ninyong subaybayan. PSA BARM sumailalim sa ISO 9001-2015 Third-Party Surveillance Audit. PSA BARM aktibong nakilahok sa pagdiriwang ng buwan ng kababaihan. Iba't ibang aktibidades sa estadistika isinagawa ng PSA RSSO BARM. Highlight of activities in the Provincial Statistical Offices, tampok ang mga kaganapan sa probinsya. Ngunit bago natin pag-usapan ang mga updates sa ating episode, huwag munang kalimutang i-like, i-share ang official Facebook page ng PSA BARM at itag ang inyong friends na manood rin sa ating episode. Para sa unang headline, matagumpay na naisagawa ng Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PSA RSSO BARM ang kanilang kauna-unahang ISO 9001-2015 Third-Party Surveillance Audit na isinagawa ng TÜV Nord Philippines Incorporated. Pinangunahan ni OIC Regional Director Engineer Akanji Tula ang audit na sumuri sa iba't ibang bahagi ng operasyon ng tanggapan. Binigyang diin ng auditor mula sa TÜV Nord na si Ms. April Tessa Diaz ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mataas na kalidad ng serbisyo. Kabilang sa kapuri-puring gawain na nakita sa audit ay ang paggamit ng hybrid na seremonya ng flag raising at QR code para sa mga inventaryo ng mga kagamitan. Itinuro rin sa audit ang ilang bahagi na maaari pang pagbutihin na siyang patunay ng dedikasyon ng PSA BARM sa pagbibigay ng mahusay na serbisyo publiko. At bilang resulta ng natapos na audit, napanatili ng Regional Office ng PSA BARM ang kanilang ISO certification. Ayon kay RD Tula, patuloy ang pangako at commitment ng PSA BARM sa pagpapalawig at pagpapaganda ng serbisyo at mga produkto nito. Indeed, PSA RSSO BARM is solid, responsive, and world-class. Tuloy ang ating serbisyo at paglilingkod bilang isang ISO-certified agency. Samantala, matagumpay na pinagdiwang ng PSA BARM ang buwan ng kababaihan sa taong 2025 na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang buhay sa bagong Pilipinas sa pamamagitan ng makulay at makubuluhang mga aktibidad sa buwan ng Marso. Nagtapos ito sa isang culmination program na pinangunahan ni RD Tula at mga kawani ng regional at provincial offices nito. Kabilang sa mga pangunahing programa ang pamamahagi ng aabot sa 100 civil registry documents na nakaimprinta sa security paper para sa mga piling kababaihan, senior citizen, PWDs, may hospital purpose at kabataan. Dagdag pa dito ang mga aktibidad tulad ng Women in Action Photo Gallery at Data Exhibit, donation drive ng hijab at lumang damit, Wellness Day, at seminars sa gender sensitivity at gender fair language sa pagkikipagtulungan sa Bangsamoro Women's Commission. Nagbigay rin sila ng mga serbisyong pangkalusugan tulad ng pagsusuri ng blood pressure, blood sugar, heart rate, and oxygen level. Lahat ng mga nabanggit na aktibidades ay kabilang sa gender and development programs ng PSA BARM. Isa pa sa mga tampok na selebrasyon ay ang pagkamit ng PSA BARM ng 2 second place awards sa Women in Action Unstoppable, Photography and Short Film Contest na nagpapatunay sa patuloy na pagtutok ng ahensya sa pagbibigay lakas sa kababaihan
at pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa rehiyon. Mabuhay ang mga kababaihan. Sa kahit anong oras, araw, sektor o pagkakataon, mahalaga at magaling ang mga kababaihan. Sa usaping statistika naman tayo sa Stop Tuklasin. Matagumpay na isinagawa ng PSA BARM ang second level training on the 2024 Annual Survey of Philippine Business and Industry o ASPBI at Survey on Information and Communications Technology o SICT mula March 24 to 28, 2025 sa PSA BARM. Ang mga kalahok ay sumailalim sa komprehensibong sesyon na tumalakay sa mga metodolohiya, layunin ng survey at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang impormasyon at datos. Ang ASPBI ay taunang survey ng PSA na nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga negosyo sa Pilipinas tulad ng bilang ng empleyado, kita, gastos, ari-arian at inventaryo. Samantala, ang SICT ay tumututok sa paggamit ng teknolohiya sa mga negosyo, kabilang ang mga kagamitan sa ICT, koneksyon sa internet, paggamit ng mga ICT resources, presensya ng website, e-commerce, paggamit ng mobile phones o smartphones at mga social media accounts. Matagumpay ding naisagawa ang second level training on the 2025 Palay Production Survey and Corn Production Survey noong March 25 to 28, 2025 sa PSA BARM. Ito ay ilan sa mga pangunahing survey sa agrikultura na naglalayong makakuha ng mga mahalagang datos ukol sa produksyon ng palay at mais, lawak ng sakahan, ani at iba pa. Ang mga datos na ito ay mahalaga para sa paggawa ng mga polisiya sa agrikultura at ginagamit sa pagkalkula ng value of production sa agrikultura at pangingisda sa Pilipinas, Gross Domestic Product o GDP at Provincial Product Accounts or PPA. Dagdag pa rito, ang PSA BARM ay regular na nagsasagawa ng buwanang press conference upang iulat ang antas ng inflation sa rehiyon. Nitong Marso taong kasalukuyan, naitala sa 0.2% ang headline inflation sa BARM, kapareho ng antas noong Pebrero 2025. Ngunit kung ihahambing noong Marso 2024, higit na mas mataas ang inflation rate na nasa 5%. Nakapagtala ng mas mababang inflation rate ang lalawigan ng Basilan at lungsod ng Cotabato kumpara noong nakaraang buwan ng Pebrero 2025. Samantalang tumaas ang inflation sa mga lalawigan ng Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi kumpara noong nakalipas na buwan. Bagamat na natiling pareho ang kabuuang inflation sa rehiyon ng BARM mula Pebrero hanggang Marso 2025, may pagbaba sa ilang grupo ng bilihin. Bumaba ang inflation sa mga restaurants at accommodation services, sektor ng pabahay, tubig, kuryente, gas at panggatong. Sa sektor naman ng personal care at iba pang kagamitang pantahanan, bagaman tumaas, mas mabagal ang pagtaas na nasa 2.4%. Talagang napakaraming ganap noong buwan ng Marso. Tayo naman ay dumayo sa ating statuttulan kung saan tampok ang mga kaganapan sa iba't ibang probinsya ng BARM. Isa sa mga tungkulin ng PSA ang magproseso ng mga dokumentong sibil gaya ng birth, marriage, and death certificate para sa buwan ng Marso 2025. Ang PSA Maguindanao ay nakapagtala ng may kabuuang 4,567 na dokumentong sibil sa pamamagitan ng manual processing at 7,776 na dokumento naman sa pamamagitan ng machine processing. Dagdag pa rito, naghanda rin ang PSA Maguindanao ng mga komprehensibong infographics na nagpapakita ng mahalagang datos ukol sa kapanganakan, kasal at kamatayan para sa buwan ng Marso 2025. Ang mga visual na ulat na ito ay nagsisilbing gabay para sa mga stakeholder at publiko upang magkaroon ng malinaw at komprehensibong batayan ng datos at impormasyon. Noong Marso 18, 2025, nakibahagi ang PSA Sulu sa inilunsad na programang Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM sa Patikul, Sulu. Ito ay pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa sa mga tampok sa programa ay ang panunumpa ng suporta ng iba't ibang ahensya bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa layunin ng programa. Samantala, ang Provincial Statistical Office ng Basilan naman
ay aktibong lumahok sa kaparehas na aktibidad na ginanap sa lungsod ng Isabela noong ika-20 ng Marso taong kasalukuyan. Layunin nito na ipakita ang patuloy na pangako ng ahensya sa pagsuporta sa kapanganakan ng mamamayan, pagpapalakas ng mga serbisyong panlipunan, pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad at pagsusulong ng mga pangmatagalang kapayapaan. Sa kaparehong araw, nagsagawa ang PSA Lanao del Sur ng pagsasanay patungkol sa gender at sensitivity sa kanilang tanggapan. Layunin ng aktibidad na talakayin ang mga isyu tungkol sa gender sensitivity at gender fair language. Binigyang diin din sa programa ang kahalagan ng buwan ng Ramadan para sa mga Muslim. Dahil dito nakatuon ang talakayan sa mga karapatan ng mga kababaihan ayon sa pananaw ng Islam at patakaran para sa kababaihan sa panahon ng Ramadan. Kaugnay pa rin sa selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan, ang PSA Basilan ay nagsagawa ng gift giving sa Barangay Kinukutan, Albarca, Basilan. Matagumpay na isinagawa ng PSA Basilan Provincial Statistical Office ang isang gift-giving at information drive noong March 19, 2025 sa Barangay Kinukutan, Albarca, Basilan Province. Sa aktibidad na ito, humigit kumulang 70 kababaihan ang nakatanggap ng mga grocery pack na naglalaman ng mga pangunahing pagkain. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo, lalo na ng mga ina at tagapangalaga ng tahanan, sapagkat ang munting tulong na kanilang natanggap ay nagbigay ng ginhawa sa kanilang pamilya. At para naman sa ating segment na Stat Tanungan, ating sasagutin ang katanungan mula sa ating online audience sa nakalipas na episode. Upang sagutin at bigyang linaw ang mga detalye nito, kasama natin ang ating kaibigan sa field na si Cherry May Guillermo. Che? Maraming salamat, Ferds! Isang maligayang pagbati para sa lahat. Tayo ay narito ngayon sa PSA RSSO BARM upang kausapin ang panauhing sasagot sa ating questions of the week. Kasama natin ngayon ang Registration Officer 3 ng PSA RSSO BARM na si Mr. Bolkia Dumama. Assalamualaikum, Sir Bol. Waalaikumsalam, Che. Ako po ay narito para sa ating segment ng BSU na Stat Tanungan. Ang question of the week ay may kinalaman sa ating Philippine Identification System. Narito ang tanong ni Christopher Amores. May tanong po ako about sa National ID kung saan po makukuha or makakaprint ng National ID po. At yung nasa portal po ba ng National ID na website, pwede po ba ito mapaprint? Kasi wala pa po akong National ID. Salamat. Okay, magandang tanong yan at salamat nagkaroon tayo ng opportunity na sagutin ang ating mga katanungan about sa National ID. So ang ating National ID card sa ngayon, patuloy pa rin pag-deliver ng ating field post. Habang inaantay natin ito, pwede natin i-request ang printed e-fill ID sa ating provincial offices ng PSA BARM. O di kaya sa mga malapit na mobile registration sa inyong mga barangay, i-present nyo lang po ang inyong transaction slip tulad nito, na sa ganun makakuha kayo ng e-fill ID. Para naman sa ating digital ID, pwede nyo ito i-search sa inyong mga smartphones, national-id.gov.ph o di kaya sa eGov app ng DICT. Paalala lang, ang digital ID hindi na kailangan i-print. Pakita nyo lang po ang inyong smartphones na merong lamang digital ID at pwede na ito magamit sa lahat ng transactions habang inaantay natin yung national ID card or yung physical card. Maraming salamat po, Sir Bol. May follow-up question po at ito po yung question ng karamihan. So ito po, available na po ba ang correction sa National ID? Okay. Yes, available ang ating correction sa National ID. So kapag ikaw ay may mali sa iyong buong pangalan, petsa ng kapanganakan, tirahan, kasarian, at lugar ng kapanganakan o yung place of birth, magdala lang po kayo ng SECPA or birth certificate. At halimbawa, kapag meron kayong mali sa inyong kalagayang sibil o marital status, kailangan lang po natin doon ay marriage certificate o yung CENUMAR. Nang sa ganun, ma-update po ninyo ang demographic and biometric information ninyo. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na provincial office ng PSA sa inyong mga lugar. At para sa karagdagang katanungan, lagi po bukas ang ating tanggapan. Sana nasagot natin ang ating questions of the week. Salamat! And there we have it. Maraming salamat po, Sir Bolkia Dumama, ang ating Registration Officer 3 ng PSA RSSO BARM. At yan po muna para sa ngayon. Ako po ulit si Chairman Senyagan Guillermo para sa Stat Tanungan Q&A with PSA. Maraming salamat, Che! Sana ay nasagot natin ang ating questions of the week. Sa susunod naming episode ay mas marami pang impormasyon
at katanungan ang ating sasagutin. Kaya, i-comment nyo na sa comment section ang inyong mga tanong. Pipili tayo at sasagutin natin yan sa susunod na mga episodes ng BSU. At huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mga mahalagang impormasyon na inihahandog ng PSA. And I guess, that concludes our episode today at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod nating episode, ating tatalakayin at pag-uusapan ang mga accomplishments, programa at kaganapan sa buwan ng Abril. Kami muli ang inyong kaibigan, Firdaus S. Abdullah, Siti Hapsana Tuwali Maganaka. Hanggang sa susunod na episode ng BSU, wabillahi tawfiq wal hidayah. This is Bangsamoro Stat Updates!